Hello! Welcome back. Na-miss niyo ba si Tito Nelly? So, it's 17 days to go na lang mga katropa before Christmas. Siyempre, pagdating ng Christmas, dapat magkaroon tayo ng Christmas tree katulad nito. Hindi naman dapat kasing taas nito. But anyway, let me show you and I'll introduce you to my special guest, diba? Siyempre, ang hirap naman mag-describe kung paano ito ginawa. Pero siyempre, meron akong special guest for today, which is expert siya, piling interior designer, lalo na sa mga Christmas tree or Christmas decoration. Walang iba kundi si Tito Nelis din. You know. Hey, Tito Nelis. So, sorry get ako. Kakagaling ko lang sa race di ba? Grabe ang pupo ka ng Ferrari kanina. But anyway, welcome to CMG channel. This is your Tito Nelius. So, I'm the special guest of Tito Nelius. Ay, CMG channel pala, sorry. So ano ba talaga ang dapat gawin para pagandahin mo yung Christmas tree? For this Christmas tree, it's about 10 to 12 feet. Siyempre masyadong mataas. Kaya ayoko nang tumayo kasi nasa 5 feet lang ata. Magmumukha akong maliit, di ba? So, ano ba? Well, ito nga, sabi ko nga, silver team kami. So, ang hirap eh. Pero we use here about nasa mga 1,000 plus Christmas lights, di ba? Wow! Ang dami. So, dapat IP standard ang iyong gagamitin. Kaya pwede mong pagdikit-dikitin, di ba? Hanggang umabot ka sa 1,000 Christmas lights, di ba? Pero parang bitin pa nga yung 1,000 Christmas lights eh. So, iba-ibang, tawag dito? Yung itsura niya. Kasi, mga lumang Christmas lights so na pinagsama-sama ko. Diba, Tito Nelius? Ano masasabi mo sa Christmas tree? Pwede mong gamitin sa outdoor yung Christmas lights mo. But basically sometimes, so yun na, kailangan number 1, may hagdanan ka, diba? At nakita mo yung pagbalot niya ng Christmas light. Parang ang tawag dito, hindi naman siya paikot-ikot. Iniikot-ikot niya, pero isang side lang. Yun ang kagandahan nun. Saka parang bukas niya habang ginagawa yung Christmas light. Inuuna niya talaga yung Christmas light, diba? Ang galing no? Diba? Kasi nga, para makita niya kung balance ba yung pagkaka-distribute ng mga lights pag binuksan. At the same time, hindi ka naman makukuryente diba? Kasi nga, syempre Pasko. Kaya dapat ingat lang. Pero hindi ka makukuryente. Kita mo nga ito, more than 1,000 Christmas lights na bukas, paikot-ikot niyang ginagawa. At safe at syempre, hindi siya mukhang takot, diba? Hagdan pa nga diba? Anong masasabi mo doon, Tito Nelius? ng corner. Kasi hindi na makikita. But for this, may challenge kasi may glass windows sa likod ng corner. Yan. Kaya dapat lagyan mo rin yung Christmas light. After yan, dati kasi last year, Pero siguro pwede mo mawasan. dito mo dalhin siya. Nagmumukha siyang 40 feet o 50 feet. Pero minsan may mas maganda pala siyang sisya sa walang pantay-pantay. tuntungan, no? Anyway, yun nga, ang taas nga ito, parang 10 to 12 feet. At tama ka, Tito Nelius, last year, tatandaan ko yung design mo, naglagay ka pa ng 1 foot o 2 feet na patungan. Parang last tumaas, pero ito mas maganda, parang naka-floor level yung paa. Kaya from here to there, mas lalo ata nag-stand out siya. Medyo payat tong Christmas tree nito, pero but after the decoration using the big ball. So I guess that's it, folks, and Merry Christmas. And it's again 17 days to go na lang before Christmas, di ba? So ang wish ko kay Santa Claus, magkaroon na ako ng 1,000 subscribers. Yes! Ano ba ngayon? 876 ata ako, 878. Watch out for 2025 kay CMD channel kasi magiging guest niya ako palagi. For construction ideas, for interior, exterior design, and syempre yung aking travel vlog and food vlog experience na pwede kong gawin is coming 2025. Kaya sana ma-reach na yung Tito Nelius or yung CMD channel yung 1,000 subscribers. So again, please visit my channel, CMD channel in YouTube. For my travel, food vlogs,
siguro mga construction and interior design like this even this Christmas season. Yun no.